Napakadami po natin pag-uusapan dito, magagandang balita at mga bagay na dapat nyong malaman sa Gilas Pilipinas. Asia Cup recap at QMB local na. Kuwame, Diop at Philips on the way na. At Coach Tim Cone may Gilas meeting for things to improve. Pero ano nga ba ang dapat i-improve? At pag-usapan din natin ang biggest lineup ever ng Gilas, possible pang bawi sa New Zealand at Australia. Simulan po natin sa napakagandang balita sa Gilas Pilipinas. Viral po ito ngayon sa social media. Quentin Miloro Brown makakalaro na sa Gilas as local dahil mukhang nanalo ang apela nito sa FIBA. Maganda to mga kaibigan kasi kita naman natin na may edad na si Junmar at Japet. So eto, ang laruan po nito ay parang Christian Standhardinger na mas malaki na may guard skills pa. 6'10", 25 years old pa lamang. Tapos meron pa tayong Ange Kuwame na malapit-lapit na pong maging local sa Gilas Pilipinas next year, 2026. Ang sabi po sa akin ng kaibigan natin sa SBP, next year daw ilalaban talaga nila as local sa FIBA. Etong si Ange Kuwame. 10 years sa residency, nag-aral dito sa Ateneo, naglaro sa domestic league sa PBA D-League. Maganda ang chance ni Kuwame as local sa Gilas. 6'11", 27 years old pa lamang. At hindi lang yan mga kaibigan, meron pa po tayong Malik Diop, 6'11", 26 years old pa lamang. May chance to maging local via residency sa 2028 kasi dumating pala to ng Pinas. 2018 nag-aral at naglaro sa CEU at PBA D-League pati na sa UP. Pero ito po ay nakadepende pa rin sa Gilas kung ipupush nila ito. Ito po ay parang gadiyagan ng Taipei at Kuwame kung ma-approve. Meron pa tayong isa mga kaibigan, Phil-Am, marunong magtagalog, 6'8", 23 years old pa lamang. Mike Phillips ng Lasal. Possible to maging local sa residency rule ng FIBA sa 2030. So punta na po tayo sa Gilas Pilipinas at quick recap natin sa Asia Cup. Hindi po tayo pinalad makapasok sa top 4 nang dahil nga Australian sumalubong sa atin. Naiwasan sana natin sila kung tinalo natin ang Taipei at New Zealand sa group phase. Pero andyan na yan mga kaibigan, bawi na tayo sa susunod. Ito ang next assignment ng Gilas sa FIBA World Cup Qualifiers. Chance po bumawi ito ng Gilas sa New Zealand at Australia. Nakagroup natin dyan. Heto nga po, kasado na, may schedules na, napakagandang bakbakan nito. 2 games sa New Zealand, 2 games sa Australia sa 2026 window ng FIBA World Cup 2027. Tallest and biggest lineup natin ever, possible makita natin dyan. Kai Soto nakakalaro na dyan, Quentin Miloro Brown, AJ Edu, Junmar Fajardo, tapos Benny Boutripe, ma-approve na yung naturalization niya this year as per SBP. So possible yan yung naturalize natin dyan. At malay natin Kuwame makaabot, approve na sa time na yan as local. At oo nga pala mga kaibigan, nakabalik na ng Pilipinas ang Gilas Pilipinas Webes ng gabi ayon po sa report ng ABS-CBN. Maraming salamat po. Maraming sinabi si Coach Tim agad dito, magkakaroon daw po ng meetings ang Gilas at titingnan kung ano mga dapat i-improve. Para sa akin mga kaibigan, honestly, sana ma-improve natin yung player rotation at 3-point shooting. Kasi dyan tayo nadihado, 16 teams sa Asia Cup, rank 12 po tayo sa 3-point ranking. Yung remaining 4 ngayon sa Asia Cup mga kaibigan, Australia, New Zealand, China at Iran, pasok silang lahat sa top 6 sa 3-point shooting. Wala silang naturalize yung China at Iran pero grabe ang 3-point shooting nila. Ito tingnan natin ang mabilis yung stats natin dito sa ating mga players, especially dito sa 3-point line. So ito mga kaibigan na nakikita natin ngayon ay shooting percentages ng ating mga players dito sa Asia Cup. Maganda makita natin to kasi talagang dapat natin i-improve. 30% lang po tayo sa 3-point line. At makikita natin dito base sa mga numero, nagkulang tayo sa shooting sa 3-point line ng ating mga guards. Ito makikita natin Dwight Ramos, 20% lang pala siya sa 3-point line. Scottie Thompson, starting point guard natin, almost 17% lang. Sino pa dito ang guards natin? Chris Newsome, 12% lang sa 3-point line. Sino pang guards dito? Ofnana, 15% lang sa 3-point line. CJ Perez, bihiran maglaro to, injured pa, 33%. Dito sa forward naman, okay tayo mga kaibigan. Carl Tamayo, 33%. KQ, almost 45% dito sa 3-point line. Ang taas niyan. At Brownlee, ilang percentage siya? 48%. So sa guard talaga tayo nagkulang sa 3-point line at sana may improve. Ito po pala yung mabilis na update natin kay Kai Soto. Ayon mismo kay Coach Tim, we're looking forward to having Kai Soto back into the lineup at least by February window, maybe even in the November window, and I think that's going to change the dynamics of the team when we get him back.
Sa totoo lang mga kaibigan, walang halong hype at kita rin naman po nating lahat, ibang-iba ang Gilas Pilipinas kapag mayroong kay Soto. Ang ganda ng laro natin at ang lakas ng ating national team. So ito mga kaibigan, mari na po kayo mag-comment dyan sa baba about sa video ito. Shoutout ko po pala si Hosni Pandapatan, Romel Vergara, Sagittarius, Nala Esclamado, Coach Haji, Bravo, Disenya, Maria Luisa, Sparty, Fernando Sison, Junior Andaya, Giancarlo Gonzalez, Dwayne Giselle, Wilson Custodio, Hunter Dex Hunter, Mike Saibo at Eufrasio Jr. Mga kaibigan, maraming salamat.